Pag-uusapan natin ngayon ang kaso ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo at ang hatol sa kanyang acquittal o pag-absuelto. Attorney, ano po ba ang pinagkaiba ng acquittal at simpleng dismissal ng isang kaso? Well, basta't dismissal, pwedeng ma-dismiss with prejudice at pwede ring ma-dismiss without prejudice. Ano po ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin yan, basta't sinabi mong dismissal without prejudice, pwede pang isampa ulit. At kung sinabi mong dismissal with prejudice, hindi na pwedeng isampa. At ang mga dismissal with prejudice, iyan yung tinatawag na acquittal. Ibig sabihin kung iyan ay sasampa ulit, magkakaroon na ng double jeopardy na pinagbabawal ng ating konstitusyon. Kaya hindi na maaaring ma-file yan. Either way, naibabalik po ba ng buo ang karapatan ng isang akusado, katulad ni CGMA? Ang pagpapalagay naman sa ating batas, hanggat hindi pa nahahatulan ng korte, ang pagtuturing sa isang akusado ay inosente. Sabi nga ng ating konstitusyon, ang lahat ay ipagpapalagay na inosente hanggat ang hukom ay maghatol na siya ay nagkasala. Binanggit niyo po yung double jeopardy, no? So, hindi siya pwedeng kasuhan ng parehong kaso in the future if it's with prejudice or without prejudice. Oo. Alam mo ba, paano bang nalalaman kung ang dismissal ay with prejudice or without prejudice? Sa isang criminal case, may yugto ng arraignment. Dito tinatanong ng West, guilty or not guilty? At kay GMA, kay dating Presidente Gloria Macapagal-Arroyo, nangyari yan noong October 29. So, noong October 29, tinanong siya, guilty or not guilty? Hindi siya umimik. Basta't hindi ka umiimik, pinapasok na ang not guilty plea. So, parang may arraignment na rin. Pagkatapos ng arraignment, basta't dinismiss ang kaso, wala na yan. Double jeopardy na yan. Hindi na ulit ma-file. Sapagkat, ang prinsipyo nun, oras na tinanong ka ng West, isinamadla na kung ikaw nga talaga ay isang akusado, nagkasala at talagang papasok ka na sa hearing na napakatagal na kung saan babatikusin ka, pupunahin ka, sasabihin kung gaano kang kasama. Tapos na-absuelto ka, hindi na dapat mangyari ulit. Iyon ang prinsipyo noon. Pero, attorney, syempre, pwede pa siyang sampahan ng ibang kaso at pwede pa rin po siyang habulin ng mga nagsampa sa kanya ng kaso dati para ipakulong siya ulit? Well, ibang kaso. Yes. Pero hindi itong kasong plunder, itong pandarambong. Alam mo, kaya dapat mabasa natin ang kabuuan ng desisyong ito. Bakit? Sapagkat nga, iba kung lack of evidence lang at iba kung talagang wala ka namang ginawa. Ibang-iba yon. Kaya nga, di ba, sa ating krimen o sa ating criminal justice system, para mahatulan mong isang akusado, dapat proof beyond reasonable doubt. Kung sinabi mo ng hukom lang na lack of evidence o hindi naman proof beyond reasonable doubt, hindi naman ibig sabihin na hindi mo na ginawa. Kaya lang, nasa iyo ang pribilehiyo ng presumption of innocence. Kaya, naa-absuelto ka. So yan, mahalaga yun, mabasa natin yun. Pero ang press release pa lang ni Tente, lack of evidence pa lang. Ano po ang perception po o pananaw ang nabubuo sa desisyon na ito, lalong-lalo na dalawang pillars ng ating Supreme Court na si Justice Carpio at Maria Lourdes Sereno ay bumoto against CGMA, and yet the 11 appointees of CGMA voted to release her. Magandang punto yan, Grace, no? Kasi nga, dito natin nakikita, talagang may kinikilingan, walang kinikilingan, impartial ba talaga, neutral, kung titignan mo kung sino yung mga nag-appoint o hindi. Pero whether true or not, ito lang aking palagay, Grace, no? Parang ang nabubuong perception sa madami rin, baka may culture of impunity. Hindi naman natin sinasabi na si GMA ay may kasalanan, ang sinasabi lang natin ang persepsyon ng madla. Bakit nga Kasi lahat ng mga matataas at sikat na tao na absuelto o nabibigyan ng pabor. Pero lahat ng mga mabababang tao o kaya yung mga sinasabi natin, yung halos wala namang kakayahan sa hustisya, nako-convict. Diba? Isa-isahin natin. At hindi lang po nako-convict, parang nasa salvage pa yung mga balita natin, no? Sa mga nga, police Grace. reports po natin, ilang araw na
kailangan panoorin ng Oo, mga correct. kababayan natin ang word of the Lord ni Lord de Vera Alam mo, tungkol dun isa-isa- sa mga napapatay. Isa-isahin natin yung mga matataas na mga tao, ika nga, na napaboran ng Korte Suprema. Unang-una na si President Erap Estrada, di ba? Nagkaroon ng issue sa Korte Suprema kung ang kanyang pardon ay absolute o conditional. Kasi kung conditional yon, makakaluboso ulit siya kung tumakbo siya bilang presidente, di ba? Tumakbo nga siya. Yes. Pero sabi ng Korte Suprema, pumaling sa absolute impunity. Kawala ka. Doon naman sa kay Junjun Binay, yung condonation doctrine. Sabi ng mga tao, dapat ibato na yan. Kung ibig sabihin, kung nare-elect ka, absuelto ka na administratively. Dapat ibato na yan. Basura na yan, doktrinang yan. Sabi ng Supreme Court, tama kayo, ibasura natin. Pero hindi natin i-apply kay Binay, kay Junjun Binay. Prospective lang, hindi pa atras. O di ba, tapos meron pang si Enrile. O swerte na nga ni Enrile at nabigyan siya ng bail. Pero pinag-uusapan doon, karapatan ba ni Enrile mabail kasi pandarambong rin. Sabi ng Supreme Court, humanitarian reason, sige na lang. Ayun rin. Lusot. At ngayon, si GMA, hindi naman natin sinasabing may sala si GMA. Pero yung dissenting opinion, 4 yun eh. Kaya dapat rin nating mabasa kung ano ang mga base ng dissenting opinion. Pero be that as it may, ang desisyon ng Korte Suprema ay desisyon. At yung mga ayaw dito, you just have to take it on the chin. Talagang, that's it, that's life. Free na si GMA, congratulations. So, hindi na masasampa ulit ito. Marami pong mga nagkomento sa Facebook, mga social media kahapon. Ang unang sinabi ng mga kababayan natin wala na agad-agad ang neck brace si CJ May. Nako. Oh, wow ha. Pag-uusapan na naman yan, I'm sure.